Ayun, umilaw na yung dalawang LED bulb natin. So, nung pagka-check natin to nung una, ay ito lang isa, yung iilaw. Tapos ito, wala. So, ngayon, dalawa ng LED bulb yung nakailaw sa may tiko natin at meron na rin siyang picture. Ayan. So, nadali ng konti. Yan, magandang araw sa inyo lahat mga paps, no? Welcome back sa ating channel. So nag-iisa tayo ngayon kasi out na yung ating mga kasama. So may gagawin tayo, try natin tong gawin. Sabi nung sa kaibigan to ni Ninyotek pala na TV, tapos dinala dito, sabi na patry daw, baka magawa pa. Kasi yung problema nito, meron siyang backlight pero wala siyang picture. So sabi ng kaibigan ni Ninyotek na nabasa daw to ng bagyong Odette pa, malapit na mag isang taon. Isang taon na ba yung Odette natin ito? Nakalimutan ko na eh. So, matagal na rin yun. Tapos ngayon lang niya naisipan na mapagawa, baka daw okay pa. So, nung na-check niya, wala nang picture. So, di na dito kasi kaibigan sila, kakilala ni Ninyotek. So, yung model nito, pikita muna natin yung model. Nako, nakabaliktad na naman. Yung model niya ay UA4TK550AG. Ang pasmado na yung ating kamay, walang iya talaga. Ayan, so testing natin para makita natin yung problema. Ayun. Mukas yung backlight. Ayun, nadidim siya. Tingnan natin sa my screen o sa my mirror pala. Ayun, meron siyang backlight, wala nga talagang picture. And bali, tinanggal na pala natin yung kanyang mga speaker. Tapos yung frame sa may naka-cover dito sa may Tikon, tinanggal natin kasi magbo-voltage checking tayo dito. So, ano pa bang So, wait lang. At magko-closing time na tayo. Ninabot tayo ng closing time. So, continue natin to bukas at troubleshoot natin to at sana'y magawa natin ng para maayos natin to. So abangan nyo lang yung video natin. Continue natin to bukas. Yan, continue tayo kasi hindi natin to natapos kahapon, no? So sa mga ganitong unit kasi ganitong design ng Tikon ng Samsung, meron akong experience ito kapag naging normal to, kumpleto yung mga supply, iilaw tong kaniyang pangalawang LED bulb dito, indicator. So sa sitwasyon natin ngayon, ito yung nakailaw. So para ma-check natin to, ma-isolate natin kung ano ba talagang problema nasa panel ba o sa Tikon. So gagawin natin tong ganitong setup. So ihang natin to, hindi muna, voltage checking pala tayo kasi nakalimutan ko na pambihira, wait lang. Voltage checking muna tayo, no? Ayan, yung tester natin. Tapos negative natin yung test spread natin. Tapos saksak yung TV, saksak natin ulit. Ayan, pansin nyo, isa lang yung nakailaw. Okay, hindi umilaw yung nakaharang niyo itong test spread. Pangalawang LED bulb indicator natin dito. Ayan, pangalawang lead. So yung picture natin, ayun, blank screen pa rin siya. So testing natin to kung meron ba siyang supply. So ibig sabihin, pag ganyan ilaw yung 3.3, malamang meron yang 3.3. So yung test natin is yung HBN. Ito, HBN. Dapat meron tong 12 volts na HBN napapasok sa may DC-DC natin. Ayan, HBN. Ito yung HBN natin, HBN. Ayun, wala siyang supply. So tapos yung bulb natin, yung B-off. Ito yung B-off natin. Kita ba? Ayan, B-off. Ayun, wala siyang supply. Tapos yung HABDD natin, kita ba HABDD? Yan, zero. Walang supply. Tapos yung EBDD natin, ito yung EBDD natin, nakatotok tayo, EBDD. Ayan, wala ding supply.
So hanapin natin yung VGH nito kung asan na yung VGH natin. Hindi ko mahanap kung asan na yung VGH Wait lang, hanapin lang muna natin dito. Saan na yung nakalagay yung VGH natin? Ito pala, Bon. Ito yung Bon. Bon natin. Ayun, wala. So walang supply. Ngayon gagawin natin, bunutin muna natin to. Tapos hang natin tong right ribbon natin na papasok sa may panel sa may right side. Titingnan natin kung iilaw ba yung yung indicator natin, yung pangalawang LED. So saksak natin, saksak. Ito yung backlight na bumukas. Ayun, bumukas yung backlight. O, pansin nyo, hindi pa rin siya nakailaw. So isang LED pa rin yung nakailaw, no? So bunutin natin ulit. So kabila naman. Nako, kabila. So tanggal ito yung kabila. Ayan, tanggal na. Tapos saksak natin. Pansin nyo, isa pa ring LED yung nakailaw, hindi nakailaw yung pangalawa. Kasi sa design ng T-Con na to, sa design nyo ng panel na to, ng Samsung, ay kailangan meron tong feedback na kinakailangan galing sa kanyang panel sa top board na dinidetect ng ating DC-DC bago niya papaano rin o pa lalabasin yung mga supply. At itong HBA na to, ayun meron siyang switch IC na nagdadala sa kanya na nagdi-detect kapag normal yung buong sirkito niya, ipapalabas na yung HBN. So dito walang feedback galing sa right, walang feedback na galing sa left, baliktad galing sa right, walang feedback, galing sa left, walang feedback. So mapoprotect siya, hindi niya papalabasin yung HBN na magsusupply sa may DC-DC natin, kaya walang supply yung ating BON at saka iba pang mga supply. So kanina meron tong nakaload yung dalawang ribbon natin, ayun, ganun pa rin siya nung wala pa rin siyang hindi pa rin nakailaw yung pangalawang lead natin, tapos wala din siyang supply. So ibig sabihin yan, posible may problema yung papasukan ng mga supply at mga gate signals papuntang panel. May problema yung linya na yon. So gagawin natin nito, try natin mag-block, kasi meron ako na experience na to sa may na-upload natin sa sa main channel natin block natin yung clocking signal niya, pero hindi natin malaman kung saan banda. So kaya gagawin natin to ay trial and error. So pag mga baguhan nito lalo na nung kakasimula ka pa lang, first ko pa encounter sa unit na to, napakahirap. Kasi ayun pansinin nyo, wala na yung kabila, wala na yung kanan, wala na yung left, wala na yung kanan. So wala nang load yung ating T-Con, pero bakit hindi pa rin siya mapalabas yung kanyang supply? So napapansin nyo, sa mga ibang T-Con naman, doon sa experience natin, sa mga ibang T-Con hindi Samsung, pag wala yung kabila, kahit pag walang load, or ibig sabihin kung may problema yung gate signal papasok dito sa may may problema yung gate signal sa may panel natin or top board, sa may panel natin, yung linya, anong magandang explanation yun, yung linya may problema yung linya ng gate signal, ay magpo-protect yung T-Con. So kapag nahang natin yung load niya, yung ribbon, dalawang ribbon or kahit isa, kapag nandun yung problema, lalabas yung mga supply. Pero sa sitwasyon natin ngayon, itong T-Con na to, wala na siyang load, pero wala pa rin mapapalabas na supply sa may T-Con natin. Hindi siya katulad sa mga ibang T-Con na kapag naihang mo yung kabila, yung may problema ay lalabas na yung mga supply. Pero sa sitwasyon natin ngayon ay sa T-Con na ito, sa Samsung, kahit wala na siyang load magkabilaan, ay ayaw pa rin niya mapapalabas yung kanyang mga supply, dahil nga meron siyang feedback na kinakailangan sa kanyang panel para palabas or mapa-oscillate yung buong sirkito. So tama ba yung pagka-explain natin? Ang hirap mag-explain So gagawin natin ay trial and error. Bunutin muna natin. Block muna natin dito sa may kabilang side. Pwede naman natin to may ginawa ko sa main channel na na-upload natin.
pino-force on natin yung ating DC-DC. Nag-jump tayo ng 12 volts sa may BN, tapos pinasok natin sa may HBN. So nagkaroon na siya ng supply na 12 volts. Yung B-off naman, or B-on, nagkaroon din siya ng 12 volts. Pero yung resulta ng ating panel ay vertical lines tapos kulay puti. Kasi hindi naman normal yung voltahe na yun eh. Pino-force on lang natin. So, gagawin natin ngayon, trial and error. Dito na lang. Kasi may na-experience na tayo. Block natin yung kanya mga clocking galing sa may level shifter ito. Ayan o. Ito yung kanyang clocking. Nako, parang against the light ha. Off na natin yung ating flash. Ito yung kanyang clocking. Si KB1, si KB3 at kanyang mga pares. So, anim lahat yung kanyang clocking signal. So, galing sa may lever shifter natin. Papasok yan. Magbilang kayo ng 1 to 15 at 16 pins. Yan, nagsisimula yung clock 1 or CKB1. And the rest. CKB1, 16. 16, 17, 18, 19, 20, 21. Hanggang 21, yan yung kanyang anim na clock signal. So, yung block natin ito ay bali nadalik ko na to eh. Meron na tayong binalikan ko lang to para may bahagi yung experience natin dito. Bali nag-block tayo ng gagawin na natin yung block tayo, magba-block tayo dito sa may side na to. Kailangan hindi lang wait lang. Basta i-block natin yung 16. Mula 16 pins hanggang 21. So wait lang, kuha tayo ng tape, no. Yan, continue tayo. So may tape na tayong nilagay. So sa may pin 16 hanggang 21 yung blocking natin. So 6 lang yung hindi, sumubra to, naging 8. So okay lang yan eh. So tape natin. Ayan, saksak natin to. Yun, gumana. Ay, hindi pala, wait lang. Hindi pa natin na-load yung kabila. Ayan, sasaksak natin. Gumana yung backlight, pero ayun, napansin ninyo, walang ilaw pa rin yung pangalawang lead bulb natin at 0 pa rin yung BO natin na supply. Ayan. Ayan o. So ibig sabihin yan, hindi dito yung problema. So try natin dito sa may kabilang side. So wait lang at kukuha tayo ng lilipat natin yung tape natin dito sa may kabilang side. So ito na, continue tayo. Yun. Nag-block tayo nito ng 16 pins yung blocking natin nito kasi dinali natin yung STB, BCST, iba pang mga supply kasi kapag anim lang na yung clocking, anim na clocking yung bablock natin ayaw pa rin siyang lumabas yung kanya mga supply. So ito na yung blocking natin, ayun So sana sundan nyo, So click natin to, lalak natin to, test na tayo. Lock na ba yan? Yan. Nako, parang tabingi. Wait lang. Nako. Bakit ang laki nito? Ayusin lang muna natin, saglit lang. Wait. Yun, ayos na. Saksak natin ulit. Titingnan natin kung iilaw ba yung, ayun umilaw na yung pangalawang bulb natin. So check natin yung supply kung meron na ba. Ground ulit yung negative. Yung BO natin, check natin tong BO natin. Saan na yun? BO natin, ayun, meron na siyang 26 volts. Ayan Tapos yung BO, check natin yung BO. Yung BO natin nagkaroon siya ng negative 10. Tapos yung HBN dito, meron na siyang 12 volts and EBDD 17 volts. Tapos HEBDD na 8 volts. Ayan. Ayun, 8.5 pasok. Meron na. So tingnan natin yung picture niya. Ayun, nagkaroon na siya ng picture, pero meron tayong nakikita ngayon, mga vertical lines. Nako. Ayun
Kasi yung history kasi nito, ano nabasa ng bagyo, ng bagyong Odette. Tapos pagka bukas o kanina, meron pa siyang parang naihian yung bandang gitna ng flex natin. Tapos yung kakapain natin tong yung flex natin na ito, medyo mainit, masyadong mainit dito sa may side na to kumpara sa may flex na to. Ayan dito mas mainit siya. So yan, mahirap na kasi yung mga ganang problema so wait lang, lagyan muna natin ng source ng DVD para may makita tayo maayos, makita natin na maayos yung problema niya. So wait lang. So meron tayong DVD na nilagay, may source na tayo, ayan. And tingnan nyo yung picture, ayun napang pangit sa may kabilang side, sa may right side, sa may problema niya. Ayan, malaki yung kanyang fine lines, tapos meron mo siyang vertical lines. Hindi na kasi kaya yan kapag dito yung tama, dito sa may side na to, pwede pa yan kasi pwede mo namang parang operahan dito sa may side na to, sa may top board. Kasi yung pero yung tama nito ay nasa nasa papuntang panel lang. Hirap na pag ganon kasi pag papunta na dito sa glass na mismo sa may panel. Kasi yung ihi parang nakatama dito sa may front ng ating panel, at yung di pa nahihian to ay nabasa pa ng bagyo, nung bagyong Odette, kaya mahirap na to, tagilid na tayo dito Ayan, pero at least napa-display natin. Kung hindi lang to nahihian tapos hindi lang to nabasa ng bagyo yung sequence na yon, yung setup na yon, yung pag-troubleshoot natin fix na to, kuha na sana yon, pero may problema sa may flex niya ayan ayan, pero at least may display na siya. Meron pa tayong, may nakuha pa tayong picture tulad kanina na blank screen talaga. So ngayon naging meron na tayong nakakuhang picture, may lumabas na picture. So try ko rin na yung kanyang mga clocking dito, pinagdudugtong ko yung kung kanyang mga gate signal, yung si KB1, si KB3 kanyang pangapare. So bali 6 na linya lahat yung pinagdudugtong natin. Tapos gamit yung 1K resistor papuntang ground, walang effect, walang resulta. Tapos nag-connect tayo dun sa may din sa kanyang mga supply sa may top board natin. Ganun pa rin, wala pa rin siyang effect. So yan na lang. So explain natin sa may-ari bakit nawala. Ayun, nagdilim pala. Na hanggang dito lang talaga yung makakaya natin So hindi natin to pahabain yung video natin. Maraming salamat sa natsagang nanood. Peace out.